Sumusobra ka na. Wala namang masamang ginagawa sa iyo ang mag-asawa para ganyanin mo sila. Wala kang karapatan. Hindi na nga nila pinapansin ang mga ipinagkakalat mo na aswang sila. Tapos ganito pa ang gagawin mo? Tutal, tsismoso ka at matagal na rin akong naririndi sa bibig mo. Sana humaba ang dila mo at lumuwa na ang mga mata mo. Aba, isinusumpa mo ba ako? Mukhang nagkamali ako ng akala sa iyo Hindi ka lang pala malas at mangkukulam. Aswang ka pa. Mangkukulam? Aswang? Ganon. Pwes, sinisigurado ko na mangyayari sa'yo ang lahat ng salitang binitiwan ko. Marami sa atin ang hindi naniniwala na maaari tayong makulam o maisumpa sa pamamagitan lang ng pagsasalita. Salitang ginagamitan lang ng emosyon at walang ritual o seremonyas ng pangkukulam. Pero nangyayari talaga yon. Lalo na kung ang nagbitaw ng salita ay isang tao na pinanganak na may kakayahan. Sinadya man nila o hindi, ay tila sumpa yun na didikit sa mga taong pinaglalabasan nila ng kanilang emosyon. Kagaya na lang ni Zia, mabait at mapagpasensya siyang dalaga. Ngunit dahil sa isang pangyayari ay hindi niya mapipigilan ang kanyang galit at pighati. Dahil doon ay makakapagsalita siya ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Ano kaya ang magtutulak kay Zia para magsalita ng sumpa sa ibang tao? Paano kung yun na ang simula para hindi na niya makontrol ang kanyang sarili na manghamak ng iba? Ano ang magiging papel ng kanyang matalik na kaibigan sa mangyayari? Halina't pakinggan natin ang istorya ni Zia na nangyari noon pang 2010. Zia, naihanda ko ng mga gulay na kinukuha mo sa akin. Ganun ba? Magkano babayaran ko? Hindi mo pa nga naibebenta, tinatanong mo na kung magkano. Basta ibenta mo na muna, katulad ng dati. At saka na natin pag-usapan kung magkano. Baka malugi ka na sa akin. Hindi naman. Sariling tanim ko naman ang inaangkat mo. Kaya wala akong lugi. Ano? Tutunganga ka na lang ba? Tara na. Tatawa-tawang lumapit si Zia sa kanyang matalik na kaibigan. Paglapit niya ay sumakay siya sa kolong-kolong na minamaneho ni Narding. Habang nasa daan ay hindi nila maiwasan na pag-usapan ang kani-kanilang pangarap na halos araw-araw naman nilang ginagawa. Nakagawian na nila bilang pampalipas oras o pangtanggal ng pagkabagot. Pagdating ng araw, kapag kaya ko na, gusto ko magpatayo ng sariling palengke dito sa baryo natin. Para hindi na mahirapan ang mga kabaryo natin sa pagbaba sa syudad. Ako naman, magtatayo ako ng shelter, yung parang feeding program shelter. Sa ngayon kasi, mga batang estudyante lang ang natutulungan ko. Gusto ko rin na magkaroon tayo ng health center dito sa atin, saka eskwelahan. Ang dami mong gusto Pero malaki ang maitutulong nun sa mga kabaryo natin. Hindi ko nga alam kung bakit hindi magawa ni Kapitan ang mga ipinangako niya noon na libreng pagamutan dito sa atin. Malakas naman siya kay Gobernur. Hayaan mo na. Basta magsumikap tayo para unti-unti nating marating ang ating mga pangarap. Kahit alam kong mabagal, pasasaan ba makakamtan din natin yun? Tama. Kaya magkatukayo tayo Nagtawanan pa ang dalawa sa sinabi ni Narding. Ilang minuto pa ang lumipas at narating na nila ang bukana ng taniman ng gulay ng binata. Nasa bandang ibaba ng bundok yun, kaya hanggang bukana lang ang kanilang sinakyang kolong-kolong. At para tuluyang marating ang taniman ay kailangan pa nilang maglakad. Sa kanilang paglalakad ay nasa lubong nila ang isa sa kanilang kapitbahay na si Sally na isang lalaking may pusong babae. Nang makita sila nito ay nahalata kaagad ng dalawa ang pagbabago ng ekspresyon nito. Umirap pa ito sa kanila
Hay nako, ang lansa naman ng hangin dito. May dumating kasing nagpapanggap na Maria Clara para makapang-akit ng mga lalaki. Hoy Sally, inaano ka ba ng kaibigan ko? Naiinggit ka ba kasi babae siya? Ikaw hindi? Hayaan mo na lang. Huwag mo nang pansinin. Parang hindi mo naman kilala si Sally eh. Sobra na eh. Nakikiangkat lang din naman siya dito. Alam mo Nanding, sayang ka. Gwapo ka nga. Utu-utu ka naman. Ang sabihin mo, pinagnanasahan mo lang ako. Kaya ka siguro laging naiinis kay Zia. Dahil alam mong hindi kita papatulan. Ano? Ang kapal naman ng mukha nito. Tama na, Nards. Kunin na natin ang mga gulay. Maghahanda pa ako para sa meriendang ititinda ko mamayang 3:00. Magkasamang pinuntahan ng magkaibigan ang mga gulay na nakalagay na sa basket. Nang makuha nila yon ay bumalik sila sa bahay ni Zia. Pagdating pa lang doon ay pumasok na sa loob si Zia. Habang si Narding naman ay inayos sa may bandang bodega na katabi lang ng bahay ng dalaga ang mga gulay na kanilang kinuha. Pagpasok pa lang ay inasikaso na ni Zia ang paghahanda ng kanyang mga lulutuin. Kaunti lang ang ititinda ko ngayong Lunes. Mahirap na. Baka mamaya hindi na naman ako makaubos. Hay, uunahin ko na muna ang okoy. Mas matagal ang pagkakayod nun eh. Tapos isusunod ko naman ang pagbabalot ng Shanghai at lumpiang toge. Bukas na lang ako gagawa ng turon. Anong flavor kaya ng palamig ang ititimpla ko mamaya pang tinda? Sago na lang siguro. Totally, gulaman naman ang tinda ko kahapon. Sinimulan na ni Zia ang paggawa ng kanyang mga ititindang merienda. Habang si Narding naman ay umalis na nang maiayos na ang mga gulay. Ilang oras din ang kanyang inilaan para sa kanyang paghahanda. Hindi na rin niya namalayan pa ang oras. 11:00 na nang matapos siya. Kumain lang siya ng tanghalian bago sinimulang magluto ng mga paninda. Nang sumapit na ang 3:00 ay sinimulan na rin niya ang pagtitinda. Gamit ang tri-bike ay sumisigaw siya. Bili na kayo mga suki! Okoy! Shanghai! Lumpiang toge! Bili na kayo! Oh, Aling Linda! Merienda na po! May okay na po ako! Partneran mo na rin po ng sago! Naku, paniguradong makakaubos ako nito kapag kayo ulit ang buena mano. Natawa naman ang matanda nilang kabaryo. Magkaganon pa man ay bumili ito sa kanya ng marami. 7 okoy, 10 lumpiang toge, 10 Shanghai at 4 na sago. Batid niyang merienda ito ng matanda at ng kanyang anak na asawa naman ni Kapitan. Masayang masaya si Zia sapagkat sa unang benta pa lang ay may 250 na siya. Inilagay na niya sa supot ang mga pagkain. Habang ang mga sago naman, pagkaabot nun sa matanda ay isinunod naman niya ang mga sago. Salamat po Aling Linda. Sa susunod po ulit ha. Matapos magpasalamat, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtitinda. Ilang oras pa ang lumipas at halos maubos na niya ang mga yon. Pero nalibot na rin niya ang kanilang baryo. Kaya naman naisipan na lang niyang umuwi. Tutal ay 3 okoy at 5 Shanghai na lang ang natira. Naubos naman na ang kanyang palamig at lumpiang toge. Hay, uuwi na lang ako. Iuulam ko na lang ang mga ito. Tutal malapit ng mag-6:00. Masayang nagpedal ang dalaga pauwi sa kanyang bahay. Nang malapit na siya ay nakita niya na may babae at lalaking may edad na nakatayo sa katapat na bahay na ilang buwan na ring walang nakatira. Sa pagkakatanda niya ay paupahan yon ni Aling Linda. Kaya naman, bilang mabait na kapitbahay ay nilapitan niya ang mga ito. Hello po! Kayo na po ang bagong titira dyan? Ay! Oo, kami ng aking asawa ang titira dito. Talaga po?
Ay, ako nga po pala si Zia. Ako po ang nakatira doon sa katapat ninyo na bahay. Bilang pagsalubong ko po sa inyong pagtira dito sa aming baryo, ibibigay ko na lang po ito sa inyo. Kaso, kailangan nyo na lang pong initin. Nangunot ang noo ni Lydia habang nakatingin sa supot na kanyang inaabot. Habang ang lalaking kasama naman nito ay napangiti. Dahil sa nakitang ngiti ni Zia, ay mas lalo pa niyang nilawakan ang kanyang ngiti. Tinitigan din niya ang lalaki. Mababakas ang kabaitan at kahinahunan sa mukha nito. Naaalala niya ang kanyang yumaong lolo. Nang abutin yon ni Aling Lydia ay nagpasalamat ito sa dalaga. Kasunod nun ay nagpaalam na rin si Zia. Maraming salamat, iha. Sige po, magandang gabi po. Uwi na rin po ako. Ay, hindi ko pa po pala alam ang pangalan nyo. Nakakatuwa ka namang bata. Ako nga pala si Lydia. Ito naman ang aking asawa na si Rico. Sige. Uuwi na po ako, Aling Lydia, Mang Rico. Magandang gabi po ulit. Malaki ang ngiti ng mag-asawang kumaway pa sa dalagang nakatira lang sa katapat nilang bahay. Nang makita nilang nakapasok na ito sa bakurang gawa sa itinaling kahoy, ay sakalang sila pumasok sa kanilang bagong bahay. Habang si Zia naman, nakakapasok lang din sa kanyang bahay, ay masiglang nililigpit ang kanyang mga lalagyan ng paninda. Hinugasan na niya yon bago binilang ang kanyang napagbentahan. Nang matapos na siya, ay sakalang niya naalalang wala nga pala siyang uulamin dahil ibinigay niya yon sa bagong katapat bahay. Naku, nakalimutan ko. Wala nga pala akong ulam. Ano kayang pwede kong iluto? Tama. Alam ko may natira pa akong giniling eh. Igigisa ko na lang. May mga gulay naman ako. Hindi naman siguro ako malulugi kung babawas ako sa paninda ko bukas ng umaga. Lalagyan ko na lang ng repolyo. Yun nga ang ginawa ni Zia. Nang matapos na siyang magluto ay kumain na rin siya. Saka siya nag-shower at natulog. Kinabukasan ay maagang bumangon si Zia. Hindi pa man sikat ang araw ay laman na siya ng kalsada. Gamit ang tri-bike ay muli siyang nag-ikot sa kanilang baryo. Halos kasabayan niya pa ang mga panaderong nagtitinda ng tinapay sa umaga. Kaya naman bago pa lang sumapit ang 9:00 ng umaga ay nakaubos na siya. Hindi naman imposible yon sapagkat hindi naman ganon karami ang kanyang tinda. Habang nasa daan pa uwi, ay nakita niya ang bago niyang katapat bahay na si Aling Lydia. Bumibili ito sa isang tindahan. Mula sa kanyang kinalalagyan ay naririnig niya ang mga patutsyada ni Sally na tila tinitira ang matandang babae. Malungkot na napabuntong hininga si Zia. Yak! Kadiri! Bakit ba kung sino-sino na lang ang napapadpad dito sa baryo natin? Tapos kanina, sinabihan pa si Aling Mengay na buntis daw? Kaloka? Ano yun? Naamoy niya? Naku! Aswang pa yata ang matandang to? Ako ba ang sinasabi mo? Naku anak, hindi totoo ang mga aswang. Nasabi ko lang na buntis kanina ang bumili dahil dati akong kumadrona. Nahalata ko ang pintig ng pulso niya sa lalamunan. Kaya alam kong buntis siya. Nako, sino namang baliw ang maniniwala sa iyo? Porket dati kang kumadrona, malalaman mo kaagad kung buntis ang isang tao sa pagtingin mo lang sa lalamunan nila? Weirdo! Sally, narinig mo naman na siguro ang sinabi ni Aling Lydia. Kaya sana wag mo na siyang gawa ng issue. Hindi tayo dapat na nanghuhusga, lalo na kung wala naman tayong ebidensya. Sakay na po kayo sa tri-bike ko, Aling Lydia. Isabay ko na po kayo pa uwi. Maraming salamat, iha. Nang makasakay na si Aling Lydia, ay mabilis na nagpedal si Zia pa uwi sa bahay. Ilang minuto rin ang kanilang nilakbay bago sila nakarating sa patutunguhan.
Huminto siya sa eksaktong tapat ng bahay ng matandang babae. Halika muna sa loob. Samahan mo kami ng aking asawang magmerienda. Naku, hindi ko po tatanggihan yan. Masayang pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Pagpasok nila ay nadatnan nilang may nakahanda ng mga tinapay sa lamesa at palaman na minatamis. Nakangiti silang sinalubong ni Rico at inaya sila sa lamesa gamit ang pagsenyas. Nagtataka man si Zia kung bakit sumenyas lang ito sa kanila, ngunit ipinagkibit balikat na lang niya yon. Sapagkat ang pakay lang naman niya ay makipagkaibigan sa mag-asawa. Pakiramdam niya kasi ay parang kasama niyang muli ang kanyang yumaong lolo at lola. Maupo ka na, iha. Masarap ang ginawang minatamis na palaman ng asawa ko. Gawa yan sa laman ng buko at pulang asukal. Aba, mukhang masarap po. Pwede rin po palang gawing palaman ng buko. Naku, mukhang mapaparami po ang kain ko. Ayos lang yon. Ang mahalaga ay mabusog. Masayang pinagsaluhan ng tatlo ang merienda. Halos makalahati na ni Zia ang kinakain niya nang hindi na niya mapigilang magtanong sa mag-asawa tungkol sa kanila. Aling Lydia, kung hindi po ninyo mamasamain, nais ko po sanang magtanong. Sige, ano ba yon, iha? Narinig ko po kanina na dati po kayong kumadrona, pero hindi ko pa po alam kung saan kayo dati nagpapaanak. Sa Maynila po ba? Maganda po ba ron? Laki akong Maynila. Nag-aral ako at nagtapos sa isang medical school. Pero nang makilala ko ang aking asawa, nagsama na kami sa probinsya nila. Doon naman ako nagtuloy ng aking propesyon. Saang probinsya po ba kayo galing? Sa Isabela. Isabela? Napakalayo po pala ng pinanggalingan ninyo. Bakit niyo po naisipang lumipat dito sa amin? Napakalayo po ng Isabela to Antique. Malungkot na ikinuwento ni Lydia ang nangyari sa kanilang mag-asawa. Ayon sa matandang babae ay pinalaya sila ng kanilang anak na lalaki na nagkaroon na ng sariling pamilya. Dahil na rin sa hindi na sumasapat ang sahod nito para sa sariling pamilya at sa kanilang mga magulang niya. Sinabi rin ni Aling Lydia na umatras ang dila ng kanyang asawa nang minsang atakihin ito ng sakit. Nagsanhi naman yon nang hindi na makapagsalita ang matandang lalaki. Labis namang nalungkot at nasaktan si Zia sa mga narinig. Hindi niya lubos akalain na may mga anak na kayang palayasin ang mga magulang na bumuhay at nagpalaki sa kanila. Lalo na sa sitwasyon ng matandang lalaki. Isa pa, mas mura ang upa dito kaysa sa amin. Nataon nakakilala ng manugang ko ang may-ari ng bahay na ito. Kaya nakiusap siya na tumira kami ng libre dito. Hindi man lang po ba niya kinontra ang anak ninyo nang paalisin kayo? Kinontra niya, pero mas pinili na lang din namin ang lumayo at mamuhay ng aking asawa sa isang tahimik at payapang lugar. Tumatanda na kami. Wala na rin kaming lakas para lumaban Hindi bali po. Lagi po akong nandito para sa inyo. Mag-isa na rin po ako ngayon sa buhay simula nang yumao sina lolo at lola. Ang mga magulang mo? Masaya na po sila. Hindi naman na nag-ungkat pa ang matandang babae. Ipinagpatuloy na lang nila ang pagmemerienda. Nang matapos na sila ay nagpaalam na rin si Zia dahil magluluto pa siya ng banana Q, kamote Q at veggie ball. Nang makauwi na ang dalaga ay inasikaso na niya ang kanyang mga ititinda. Hindi na muna niya inisip ang kanyang tanghalian sapagkat busog siya sa meriendang kinain niya sa bahay ng mag-asawa. Nang sumapit ang 3:00, palabas na sana siya at handa nang simulan ang pagpepedal sa kanyang tribike nang dumating si Narding at nagpresintang sasama magtinda. Zia, sama ako sa'yo magtinda. Ha? Bakit naman? Wala ka na bang gagawin sa taniman mo? Naku ha, wala akong pambayad ng upa sa'yo.
Libreng merienda lang, sapat ng bayad. Kaya isama mo na ako. Isa pa, babantayan kita. Baka mamaya, bigla mo na lang makasalubong yung baklang Shokoy. Uy, masama yan ha. Hindi ka dapat nagsasabi ng ganyan sa kapwa mo. Kahit pa ang mag-isip ng masama laban sa kapwa. Ako, pwede. Ikaw, bawal. Wala naman akong kakayanan tulad ng sayo eh. Ikaw talaga? Pinaalala mo pa? Alam mo namang lahat ng pagpipigil na magalit ay iniiwasan ko para hindi ako makapag-isip at makapagsabi ng masama sa ibang tao. Tama na nga ang dada. Tara na, para maubos ng paninda mo. Tapos, tatambay muna ako dito sa bahay mo. Walang nagawa si Zia nang agawin sa kanya ni Narding ang handlebar ng tribike. Nagkibit-balikat na lang siya at sumakay na lang kung saan ay nakaayos ang kanyang paninda. Mabuti na lang at payat siya, kaya naman nagkasya siya sa maliit na espasyo ng upuan na patungan niya ng kanyang basket na may lamang mga supot. Magkasama silang nilibot ang kanilang baryo at itininda ang mga merienda. Dahil na rin sa maraming kakilala si Narding, ay madali nilang naubos ang lahat ng binebenta. Kaya naman wala pang alas 5 ay nakabalik na sila sa bahay ni Zia. Ang aga nating nakaubos. Sa susunod, arkilahin ulit kitang kasama. Mukhang ikaw ang lucky charm ko eh. Naku, bola. Pag meriendahin mo na kaya ako. Ay, oo nga pala. Tara na sa loob. Lulutuan na lang kita ng veggie balls. Wow, ayos! Natatawang nauna nang pumasok si Zia. Habang nakasunod naman sa kanya ang masayang binata na bitbit ang mga pinaglagyan ng kanilang paninda. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay nagkusa na si Narding na hugasan ng mga lalagyan. Habang si Zia naman ay nagluto na ng merienda para kay Narding. Kinagabihan ay hindi inaasahang umulan ng malakas. Kaya naman kandaugaga si Zia sa pagsilong ng kanyang tribike na madalas ay iniiwan lang niya sa harap ng bahay. Naku naman, bakit kaya biglang umulan? May bagyo ba ngayon? Mailagay na nga ito sa bodega, baka kalawangin at sabihan pa akong madumi ang mga tinitinda ko. Nang maisilong ang kanyang tribike, ay patakbong bumalik ng bahay ang dalaga. Pagpasok niya, kaagad siyang kumuha ng tuwalya para punasan ang katawan at buhok na nabasa ng ulan. Pagkatapos nun ay binuksan niya ang kanyang maliit na radyo at naghanap ng channel ng pagbabalita. Ilang minuto rin ang inabot bago siya nakahanap ng istasyong nagbabalita. Napag-alaman niya, may papasok na bagyo sa Pilipinas, kaya pinaghahanda ang mga tao kung sakaling kakailanganin nilang lumikat. Patuloy lang sa pakikinig ang dalaga. Hanggang sa hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya nang nakaupo. Hindi niya mawari kung ilang oras o minuto yon, pero nagising siya nang biglang kumidlat at kumulog ng malakas. Ay! Ano ba yung... Hindi na ituloy ni Zia ang kanyang sasabihin nang mapansing madilim ang buong paligid. Huminto na rin ang radyo. Tanging ang ingay na lang ng patak ng ulan sa bubong, kidlat at kulog ang maririnig sa buong paligid. Indikasyon na nawala ng kuryente dahil doon. At para ba sigurado yon ay sumili pa siya sa bintana. Nakita niya na maging sa kanilang mga kapitbahay ay napakadilim. Mukhang may bagyo nga. Sana naman po maging safe ang lahat. Sandali nga, kukuha muna ako ng pang-ilaw. Tapos matutulog ako ulit. Napapakamot na lang siya sa ulo na kumuha ng gasera at sinindihan yon. Nang masindihan na ang gasera, ay binitbit niya yon papunta sa kanyang silid. Inilapag niya sa sementadong sahig ang gasera at nahiga sa kanyang papag. Muli ay natulog ang dalaga. Kinaumagahan ay hindi nakapunta sa taniman si Zia dahil malakas pa rin ang ulan.
Magkaganon pa man ay dumating si Karding, may dalang mainit na arroz caldo na may sahog na paa ng manok. Ang lakas na ng ulan, lumabas ka pa talaga? Siyempre, iniisip kita. Mag-isa ka lang dito eh. Nangako ako kina lolo at lola na aalagaan at babantayan kita. Dapat nga, kagabi pa lang nagpunta na ako. Kaso, binatukan ako ni nanay. Lolo at lola ko yon. Kailan mo pa sila naging grandparent? Simula nang naging matalik mo kong kaibigan. Oo na. Sige na. Tatanggapin na kitang kapatid. Pero kainin na muna natin yung dala mo hanggat mainit pa. Parang bata namang sumaludo pa si Narding bago ibinaba sa lamesang kahoy ang dalang kaldero na naglalaman ng arroz caldo. Ito na rin ang kumuha ng sandok, mangkok at kutsara. Habang si Zia naman ay kumuha ng kalamansi sa may kaliitan niyang ref. Nang makuha na nila ang mga kailangan, ay sinimulan na nilang kumain. Masaya pang nagkukwentuhan ang dalawa nang biglang mabanggit ni Narding ang isang chismis na kumakalat sa kanilang lugar. Nabalitaan mo na ba ang tungkol sa mag-asawang nakatira sa tapat ng bahay mo? Ha? Anong chika? Sabi nila, aswang daw ang mag-asawang nakatira sa tapat ng bahay mo. Malas din daw sila, kaya tayo binabagyo. Naniwala ka naman? Alam mo, hindi mo dapat pinaniniwalaan ng isang bagay na wala ka namang ebidensya. Isa pa, kilala ko ang pinagmulan ng chismis na yan. Hulaan ko. Kay Sally Bakekang. Sa kanya galing, no? Alam mo naman pala eh, parang hindi mo naman kilala si Sally. Lahat ng ayaw niya ay lagi siyang may puna. Kaya nga ako, hindi ko nalang pinapansin. Lakas amats talaga ang Shokoy na yun. Yaan mo na yon, tapusin na lang natin ang pagkain natin. Yun nga ang ginawa ng magkaibigan. Nang matapos na sila ay iniligpit na ni Zia ang kanilang pinagkainan. Habang si Narding naman ay may inilabas sa kanyang bulsa na isang maliit na radyong de baterya. Binuksan yon ng binata at saka humiga sa sofa na gawa sa kawayan. Napapailing na lang ang dalaga sa kanyang matalik na kaibigan. Diyan ka na muna, maghuhugas lang ako. Mas pinagtuunan na lang niya ng pansin ang pagliligpit at paghuhugas. Nasa ganoong ginagawa siya nang maalala niya ang dalawang matanda na nakatira sa tapat ng bahay niya. Naisipan niyang gawan ang mga ito ng sabaw mamayang tanghalian. Kaya nang matapos sa paghuhugas ay inihanda na niya ang mga rekado para sa sinigang na isda. Habang si Narding naman ay nakikinig ng mga balita. Pagsapit ng tanghali, tapos na rin siyang magluto ay doon lang napansin ni Zia na nakatulog ang kanyang matalik na kaibigan sa sofa. Nakatulog na pala si Narding? Hindi siguro nakatulog ng maayos to kagabi. Di bale, mamaya ko na lang siya gigisingin. Dadaling ko na lang muna ang sinigang kila Mang Rico at Aling Lydia. Mas masarap higupin ng sabaw kapag ganitong mainit pa. Dahan-dahang lumabas ng bahay si Zia. Hawak niya sa kaliwang kamay niya ang isang maliit na kaldero na naglalaman ng sinigang. Habang sa kanan naman ay ang payong na ginamit kanina ni Narding. Nang makalabas na siya ay malalaki ang kanyang hakbang patawid sa pagitan ng kanyang bahay at ng mag-asawa. Pagdating sa harap ng bahay ng mag-asawang matanda ay kumatok siya ng 3 beses. Ilang sandali pa, pinagbuksan siya ni Mang Rico. Kaya naman iniangat niya ang dala niyang kaldero. Hello po, nagluto po ako ng sinigang na isda. Masarap po ito habang mainit pa. Zia, ikaw pala yan, iha. Oh, anong atin? Naisip ko lang po na dalhan kayo ng sinigang na isda. Masarap po ito. Nag-abala ka pa. Ay, maraming salamat dito ha. Halika, tumuloy ka muna. Naku, hindi na po. Bibisita rin po kasi ako sa bahay. Dinalang ko lang po talaga kayo ng sinigang. O sige, maraming salamat ulit dito sa ulam. Pagkatapos ng paalamanan, ay bumalik na si Zia sa kanyang bahay.
Pagpasok niya ay inabutan niyang pupungas-pungas na naglalagay ng 2 plato sa lamesa ang kanyang matalik na kaibigan. Natatawa pa siya nang muntik itong matapilok. Hoy, ako na dyan! Mukhang nasa dreamland ka pa. Saan ka galing? Ang lakas-lakas ng ulan, lalabas ka pa. Dinalang ko lang na sinigang sina Aling Lydia at Mang Rico, yung mag-asawang bagong lipat. Hindi ka natakot? Ay bakit naman ako matatakot? Huwag mo sabihin na naniniwala ka sa chismis. Hindi naman. Ayoko lang na mapahamak ka. Alam mo namang magkapatid na tayo eh. Ay nako, gutom lang yan. Maupo ka na dyan at ihahain ko na ang tanghalian. Yun nga ang ginawa ng dalaga. Nang maiahin na niya ang kanin at ang kanilang ulam, ay sinimulan na rin nila ang kanilang tanghalian. Masaya nilang pinagsaluhan yon. Nang matapos na silang kumain ay nakinig na lang sila ng balita. Mas lumakas din ang bugso ng ulan na sinamahan pa ng malakas na hangin. Habang nakikinig ay nagulat ang dalawa nang iulat sa radyo na nagkaroon ng malaking pagguho ng lupa sa kanilang lugar. Nagkatinginan pa ang magkaibigan at tila nagtatanungan ang mga mata kung pareho ba sila ng narinig. May pagguho ng lupa dito sa atin? Naku, tama ba ako nang narinig? Yun nga rin ang narinig ko. Ang mabuti pa umuwi ka na muna at tignan mo sila tita. Sige, huwag kang lalabas ha. Nag-aalalang tumangulang ang dalaga, habang si Narding ay nagmamadaling umalis. Iniwan na rin nito ang radyo na kanilang ginagamit para makakuha ng balita. Nang makaalis na ang binata ay taimtim na nagdasal si Zia para sa kaligtasan ng kanilang lugar. Nang sumapit na ang gabi ay huminto na rin ang ulan. Ngunit mababakas ang naging epekto ng bagyo sa labas ng bahay ng bawat residente. Pero may isang babae ang nasa gitna ng dilim na may dalang gasera. Kalalabas lang nito sa bahay ni na Aling Lydia. Mababakas ang pagkaaligaga sa mukha nito. Tumatakbo ang babae at parang takot na takot. Nakadugaw naman sa may bintana ng oras na yon si Zia. Kaya naman kitang-kita niya kung sino ang babaeng yon. Ate Hilda? Anong ginagawa niya sa oras ng gabi? Nag-away na naman kaya sila ni Kapitan? Anong ginawa niya kila Aling Lydia? Tatawagin na sana niya ito, ngunit napakabilis na nawala nito sa kanyang paningin. Sa pakiwari niya ay lumiko ito sa daan papunta sa paanan ng bundok. May pagtataka man sa kanyang isipan ay ipinagkibit balikat na lang niya ito at nahiga na sa kanyang papag para matulog. Kinabukasan ay nagising si Zia dahil sa malalakas na katok sa kanyang pintuan. Naalimpungatan siya at dali-daling tinungo ang pinto ng bahay para malaman kung sino ang kumakatok na yon. Ilang sandali pa ay nabuksan na niya ang pinto at bumungad sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan. Narding, kaaga-aga nang bubulabog ka. May nangyari bang hindi maganda? Nabalita mo ba yung nangyari kay Ate Melinda? Yung buntis na pinunan noon ng bago mong kapitbahay at sinabihang buntis? Hindi pa. Ano bang nangyari? Natagpuan siyang patay at wakwakan siyan. Sabi nila, parang kinuha ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ayoko maniwala nung una, pero nakita ko rin ang kanyang katawan. Hiwa sa gitna at mukhang dinukot ang anak niya sa loob ng tiyan niya. Ha? Mahabaging Diyos! Teka, saan siya natagpuan? Malapit sa paanan ng bundok. Biglang napaisip ang dalaga sa sinabi ng kanyang matalik na kaibigan. Sapagkat kagabi lang ay nakita niya ang asawa ng kapitan na doon nagtungo. Nag-aalangan man, pero mas nangingibabaw sa kanyang puso ang pag-aalala. Si Ate Hilda. Ha? Bakit si Ate Hilda? Anong kinalaman niya kay Ate Melinda?
Kagabi kasi, nakita kong doon din nagdaan si Ate Hilda. Nag-aalala ko na baka may masamang nangyari sa kanya. Maayos lang si Ate Hilda. Baka naman nag-away na naman sila ni Kapitan at sinaktan na naman siya. O baka naman namalikmata ka lang. Hindi, sigurado ko na siya yung nakita ko kagabi. May dala pa siyang gasera. Huwag ka nang mag-alala. Kanina sa kumpulan ng mga tao, nakita ko siya. May black eye na naman at puno ng pasa ang braso. Kaya paniguradong nag-away na naman sila ni Kapitan. Kaya malabong makita mo siya. Sa bugbog na tinamo niya, imposibleng makalabas siya kagabi. Hindi na lang umimik si Zia dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya namalikmata. Alam niya na si Hilda ang kanyang nakita. Ngunit ang labis na ipinagtataka ni Zia ay paano nangyari na may namatay sa lugar kung saan niya nakitang nagtungo ang asawa ng kapitan. Ayaw man magbintang ni Zia, ay alam niyang may galit si Hilda sa babaeng namatay, sapagkat kabit ni kapitan ang babae. Lumipas pa ang mga araw, isang umaga ay nakita ni Zia si Aling Lydia na naglalatag ng lamesang kahoy sa labas ng bahay nito. Dala ng kuryosidad ay nilapitan ng dalaga ang matandang babae. Aling Lydia, ano pong meron? Nabalitaan ko kasi na marami sa mga nakatira sa baryo ay napinsala ang mga pananim. Kaya kahit sa maliit na paraan nais ko sanang mamigay sa mga bata ng pagkain. Dumating na kasi kahapon ang pensyon namin ni Rico. Talaga po? Wow! Gusto po ba ninyong tulungan ko po kayo? Talaga? Nako, maraming salamat. Halika sa loob at ilabas na natin ang mga tinapay at mga palamig na ginawa naming mag-asawa. Masaya namang sumunod si Zia kay Aling Lydia. Kinuha nila ang mga pagkain na kanilang ipamimigay. Si Mang Rico naman ay binuhat na ang may 2 jug na puno ng palamig. Nang maiayos na nila ang lahat, ay tinawag ni Zia ang mga batang nakita niyang naglalakad. Boy, halika kayo rito! May palibreng tinapay at palamig sina Aling Lydia. Masaya namang tumakbo palapit ang mga batang tinawag ni Zia. Isa-isang inabutan ni Aling Lydia ang mga ito at binigyan naman ng palamig ni Mang Rico. Boy, sabihan mo ang iba na may libreng merienda na pinamimigay ang bago nating kabaryo. Masayang tumangu-tangu naman ang mga ito. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na ang mga bata at mga matatanda na mga pumila para sa libreng merienda na yon. Masaya naman ang mag-asawa nang makita na natutuwa ang mga kabaryo nila sa munting pamerienda na kanilang handog. Nang maubos na ang mga nasa pila, ay naghintay pa sila ng iba pang dadaan para maibigay pa ang ibang pagkain. Ngunit hindi inaasahan ni Zia na iba ang darating sa kanila. Anong pakulo na naman ito? Niyayanggaw mo ba ang buong baryo namin? Huwag ka naman ganyan, Sally. Nais lang nila Mang Rico at Aling Lydia na mamigay ng kaunting pagkain para sa ating kabaryo. Wala silang masamang intensyon. At paano mo naman nasabi? Manghuhula ka na ba ngayon? O baka naman kasabot ka nila? Nako, wag na kayong magtalo. O eto, tanggapin mo. Masarap ang tinapay na yan. May palamig din kami para may panulak. Yak! Anong palagay mo sa akin, patay gutom? Isa pa, ayoko mayanggaw, no? Magsasalita pa sana si Zia, pero napigil yon nang biglang itaob ni Sally ang lamesang kinapapatungan ng mga tinapay at ng palamig. Dahil doon ay tumapon ang lahat sa lupa. Gulat na gulat ang mag-asawa sa inasal na yon ni Sally. Ngunit mas nagulat si Zia na humantong na sa ganoong ugali ang binabae. Ang mga tinapay ko! Naku, sayang naman. Paano pa namin maipamimigay ito?
Sally, bakit mo naman ginawa yun? Wala namang ginawang masama sina Aling Lydia. Nais lang nila magbahagi ng pagkain dahil nakuha na nila ang kanilang pensyon. Kung hindi mo gusto ang mga ito, sana man lang umalis ka na lang at hindi na itinapon ang mga pagkain. Alam mo bang masama ang magsayang? Eh di kainin nyo. Total, pare-parehas naman kayong dayo lang dito. Malay ba namin kung saang lupalop kayo ng mundo ng galing? Isa pa, bakit ba masyado kang pakialamera? Hayaan mo na, iha. Kaunti na lang din naman ito. Naku! Huwag na kayong magpaawa dahil hindi kayo mukhang kaawa-awa. More like, ang tsatsakan nyo? Kaya ito ang nararapat sa mga nagbabait-baitang tsaka. Matapos sabihin yon, ay isang malakas na sampal ang ibinigay ni Sally kay Aling Lydia. Dahil doon ay hindi na nakapagpigil pa si Zia. Malakas niyang itinulak ang babae at sinigawan ito. Ah! Aray! Sira ulo ka! Sumusobra ka na. Wala namang masamang ginagawa sa iyo ang mag-asawa para ganyanin mo sila. Wala kang karapatan. Hindi na nga nila pinapansin ang mga ipinagkakalat mo na aswang sila. Tapos ganito pa ang gagawin mo? Tutal, tsismoso ka at matagal na rin akong naririndi sa bibig mo. Sana humaba ang dila mo at lumuwa na ang mga mata mo. Aba, isinusumpa mo ba ako? Mukhang nagkamali ako ng akala sa'yo ah. Hindi ka lang pala malas at mangkukulam. Aswang ka pa. Mangkukulam? Aswang? Ah, ganon. Pues, sinisigurado ko na mangyayari sa'yo ang lahat ng salitang binitiwan ko. Ah, ganon? Nang makatayo na si Sally sa pagkakasadlak, ay akmang susugod na ito kay Zia. Ngunit biglang dumating si Narding at kaagad na gumitna sa dalawa. Mababakas ang labis na pag-aalala sa mukha nito, sapagkat narinig niya ang lahat ng binitiwang salita ng kanyang matalik na kaibigan. At alam niya sa sarili niyang hindi maganda ang magiging resulta nun sa dalaga. Tama na, huwag na kayong mag-away. Sally, ang mabuti pa, umalis ka na. Pasalamat ka talagang bruha ka. At nandito si Nanding. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong gagapang ka pa uwi sa bahay mo. Pagkasabi nun ay umalis na si Sally. Pagkatapos ay hinila ni Narding ang kanyang matalik na kaibigan pauwi sa bahay ng dalaga. Nang makapasok na sila sa bahay ni Zia, ay masinsinang kinausap ni Narding ang matalik na kaibigan. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Di ba nangako ka kina lolo at lola na hindi ka magsasalita ng mga masasama tungkol sa iyong kapwa? Alam mo naman siguro ang kalalabasan ng pagiging emosyonal mo. Matagal ko na dapat na ginawa yun kay Sally. Kung noon pa lumaban ako at isinumpa siya, paniguradong hindi niya guguluhin sina Aling Lydia. Ano? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Parang hindi na ikaw si Sia na nakilala ko. Si Sia na mapagpasensya. Si Sia na ayaw mag-isip at magsalita ng kahit anong masama sa kapwa. Bawiin mo ang mga sinabi mo kay Sally. Hindi ko gagawin yon. Ito ba talaga ang gusto mo? Ilang taon na tayo magkaibigan, Sia. Alam ko na sa oras na may sinabi ka sa isang tao, lalo na kung mataas ang emosyon mo, ay mangyayari. Ngunit kahit ano pang sabihin ni Narding, ay parang walang naririnig si Zia. Naglakad lang ito papunta sa kanyang kwarto. Lumipas pa ang mga araw, patuloy pa rin sa pagkumbinsi si Narding sa kanyang matalik na kaibigan na bawiin ang mga sinabi kay Sally. Ngunit isang katotohanan lang ang isiniwalat ni Zia. Kahit gustuhin ko, hindi ko alam kung paano. Dahil kung kaya kong bawiin ang mga sinabi ko, nailigtas ko sana ang aking nakatatandang kapatid. Pero kaya nga ako nandito dahil kahit anong bawi ko sa mga sinabi ko, nangyari pa rin. Baka may iba pang paraan. Ngunit kahit anong sabihin ni Narding, ay wala talagang magagawa si Zia sa mga oras na yon. Maging siya ay naguguluhan sa kanyang kakayahan.
kakayahang sumumpa ng walang lunas. Lumipas pa ang mga araw, isang gabing malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang ingay lang ng mga panggabing insekto ang maririnig. Isang babaeng iika-ika at umiiyak na naman ang nagtungo sa bahay ng mag-asawang dayo. Nasaksihan niyo ni Zia. Dala ng kanyang kuryosidad, ay lakad-takbong nagpunta rin doon ang dalaga. Balak na sana niyang kumatok, ngunit nang marinig niya ang malakas na paghagulgol ng bisita ng mag-asawa, ay mas pinili na lang niyang idikit ang kanyang tenga sa pintong nasa kanyang harapan. Ha? Ano? Bakit mo naman ginawa yon? Kasalanan sa Diyos ang iyong ginawa. Ang mabuti pa, Hilda, sumuko ka na lang sa mga pulis. Mas makakabuti kung aminin mo na lang ang iyong kasalanan, kaysa naman araw-araw na ganito ang ginagawa sa iyo ng iyong asawa. Labis na nahindig si Sia sa kanyang mga sumunod na narinig na nagmumula sa boses ng asawa ng kanilang kapitan na si Hilda. Sinabi nito na kaya niya nagawang patayin si Melinda ay dahil sa pagiging kabit nito. Ayon pa sa kanya ay anak ni Kapitan Abe ang ipinagbubuntis ng babae. Kaya dala ng sobrang galit ay pinagtataga niya sa tiyan ang kabit at kinuha ang anak nito na malapit na sanang isilang. Sinabi pa ng babae na kung sakaling bigla siyang mawala ay walang ibang may kagagawan nun kundi ang kanyang walang yang asawa. Ano bang sinasabi mo, anak? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi naman siguro hahantong sa iniisip mo ang mangyayari. Nais mo bang kausapin ko ang iyong ina? Ngunit hindi naging maganda ang pagtanggap noon ni Hilda. Marahas itong tumayo at walang emosyong nagpaalam sa mag-asawa. Dahil doon ay nagmamadaling nagtago si Zia sa isang madilim na parte. Ilang sandali pa ay lumabas na ang babae at iika-ikang naglakad papalayo. Nang tuluyan ng makalayo si Hilda, ay doon lang lumabas ang dalaga at muling bumalik sa kanyang bahay. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib dahil sa lakas ng kabugnon. Totoo ba ang mga narinig ko? Pinatay ni Ate Hilda si Ate Melinda? Nagawa niya ba talaga ang mga bagay na sinabi niya kanina lang kay Aling Lydia? Pero imposibleng sasabihin niya yon kung hindi totoo. Kilala ko si Ate Hilda. Hindi siya mahilig sa prank. Diyos ko po, ano na po bang nangyayari sa aming baryo? Pagpasok niya sa bahay ay dumiretso siya sa kanyang kwarto. Humiga siya sa kanyang kama at halos magdamag na nakatulala lang sa kisame. Hindi na rin niya namalayan kung anong oras ba siya nakatulog. Kinabukasan ay nagising si Zia dahil sa ingay na nanggagaling sa labas. Parang may nagkakagulo. Natatarantang tumayo siya para mag-usisa. Paglabas niya ng kanyang bahay ay nakita niya ang ilan sa kanilang kapitbahay na nagmamadaling magtungo sa iisang direksyon. Walang pag-aalinlangang nakigulo rin siya sa iba. Sinubukan pa nga niyang magtanong, pero walang ibang sinagot ang kanyang napagtanungan kundi patay. Nagulat man ay sumunod na rin siya sa iba. Sana mali ang aking hinala. Ayokong isipin na maaaring magkatotoo ang mga binitawang salita ni Ate Hilda. Pero kinakabahan talaga ako. Kasama ang ilan pa nilang kabaryo ay narating nila ang isang lugar kung saan natagpuan din noon ang katawan ng kabit na si Melinda. Malayo pa lang ay nakita na niya ang kumpol ng mga tao. Dinig na rin niya ang mga palahaw ni Kapitan Abe. Palahaw na lalong nagpadagdag ng hinala sa kanya. Kung tama ang kanyang pagkakaalala, ay parang nagpapaalam na si Ate Hilda kagabi sa mag-asawang dayo.
habang ang kanilang kapitan ay panay ang iyak at sigaw ng pagdadalamhati. Hilda! Sino ang hayop na gumawa sa iyo nito? Bakit? Hilda! Asawa ko! Sa kabila ng ipinapakitang pagdadalamhati ni Kapitan Abe, ay malakas ang kanyang hinala na ito ang tunay na salarin sa nangyari ngayon sa asawa nito. Bagamat hindi niya nakikita ang itsura ni Hilda, ay alam niyang dumanas ito ng hirap at pasakit bago ito mamatay. Aalis na sana siya para umuwi na lang nang biglang nagbitaw ng mga salita si Kapitan Abe. Alam ko na ang mag-asawang aswang ang may gawa nito. Simula nang dumating sila, pangalawang babae na ang namamatay. At parehas na buntis pa. Kaya dapat silang managot. Pagbabayarin ko sila para sa kaligtasan ng ating baryo. Gulat na gulat si Zia sa kanyang mga narinig. Kaya naman nagmamadaling tumakbo siya at pinuntahan ang mag-asawa na sa palagay niya ay ang tinutukoy ng kapitan. Halos magkandadapa-dapa pa nga siya. Nang marating niya ang bahay ng mga ito ay malakas siyang kumatok na animoy gusto na niyang gibain ang pinto. Ilang sandali pa ay binuksan na ni Aling Lydia yon. Nagtataka ito lalo na nang makita ang namumutla at hingal na si Zia. "Oh, Zia, anong nangyari sa'yo?" Kailangan niyo na makaalis dito bago pumunta dito sila, Kapitan." "Ha? Ano bang sinasabi mo? Tungkol ba ito kay Hilda? Alam kong nakita mong pumasok siya rito sa amin kagabi. Nakita kitang nakatayo sa iyong bintana at nakatitig sa kanya hanggang sa makapasok siya. Tama ba ako?" Paano po ninyo nalaman? Paano niyo po nakita na nakatingin ako sa kanya?" "Matanda na ako, pero hindi pa naman malabo ang aking mga mata. Huwag ka nang mag-alala. Nagkausap na kami ng kanyang ina, kaya alam ko na mas pipiliin nila kung ano ang tama." Pero imposible na po yun." Ano bang ibig mong sabihin?" "Wala na po si Ate Hilda at kayong tinuturo ni Kapitan na may kagagawan nun." Hindi nakasagot si Aling Lydia. Gulat na gulat ito sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na ang mga pahiwatig pala ni Hilda ay ang kamatayan nito ng gabi ring yun. Habang si Mang Rico naman ay lumapit lang sa kanila at hinaplos-haplos ang likod ng kanyang asawang si Aling Linda. Nakakaawang bata. Hindi man lang niya naitama ang kanyang naging pagkakamali. Kung pinigilan ko lang sana siya kagabi, baka buhay pa siya. Aling Lydia, mamaya niyo na po isipin yan. Ang mahalaga po ngayon ay makaalis na kayo rito. Makalayo. Hindi ko po alam kung anong gagawin ni Kapitan. Pero galit na galit po siya sa inyo eh. Ayoko po kayong mapahamak. Sinabi na po niya sa ating mga kabaryo na kayo ang may kagagawa ng nangyari sa kanyang asawa. Hindi ako natatakot. Alam ko sa sarili ko na wala kaming ginawang mali ng aking asawa. Haharapin namin sila. Hindi niyo po naiintindihan. Nais pa mang kumbinsihin ni Zia ang mag-asawa, nahuli na siya. Dahil ilan sa mga kalalakihang kabaryo nila ay nasa harapan na ng bahay ng mag-asawa. Kasama ng mga ito ang kapitan na may dalang tubo. Hoy! Mga walang hiya! Magsilabas kayo dyan! Panagutan ninyo ang ginawa niyo sa aking asawa! Lumabas kayo dyan! Mga kampon ng demonyo! Pipigilan pa sana ni Zia ang mag-asawa na lumabas. Ngunit mabilis ang naging kilos ni Aling Lydia. Mabilis itong lumabas at hinarap ang galit na kapitan at mga kabaryo. "Ano ho ba ang atin, Kapitan Abe?" "Nagtatanong ka bang aswang ka? Mga kabaryo, batuhin niyo!" Walang sabi-sabing nagliparan ang iba't ibang sukat ng mga bato papunta sa kinatatayuan ni Aling Lydia.
Mabilis namang tumakbo si Mang Rico na nasa bukana lang ng pinto at niyakap pa Yuko ang may edad na ring asawa. Dahil doon ay tumama sa likuran at ulo nito ang mga batong inihagis ng mga kabaryo. Naging sanhi yun para lupaypay na bumagsak si Mang Rico. Kaagad namang dinaluhan ng matandang babae ang asawang duguan. Nasa ganoong senaryo sila nang muling sumigaw si Kapitan Abe. Sugurin nyo! Pinatay nila ang asawa ko, kaya nararapat lang na mamatay sila! Doon lang nakahuma si Zia. Nagmamadali siyang tumakbo at umiiyak na humarang sa mag-asawa. Hindi niya alam kung makikinig sa kanya ang kapitan. Pero sa pinapakita nito ay nababatid niyang alanganin ang kanilang lagay. Lalo pa nga at mukhang ito talaga ang tunay na salarin at nais lang ipaako sa iba ang nagawang kasalanan. Tumigil kayo! Wala silang kasalanan! Huwag kayong magpadalos-dalos! Wala tayong batayan kung sila ba talagang may sala! Kapitan, hindi ba lagi mong sinasaktan si Ate Hilda? Alam kong mas galit ka sa kanya higit kanino man. Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit naman ako magagalit sa aking asawa? Ang mabuti pa, tumabi ka dyan. Ayoko madamay ka dahil malaki ang utang na loob ko sa iyong lolo at lola. Hindi! Hindi niyo sila pwedeng saktan! Hindi makatao yun! Isa pa po, Kap, hindi ba kabit niyo si Ate Melinda at anak niyo ang kanyang ipinagbubuntis? Alam kong nalaman niyo ni Ate Hilda at alam ko na alam mo ang kanyang ginawa. Kaya mo siya ginantihan. Pinagbibintangan mo ba ako? Sinasabi mo ba na magagawa ko ang bagay na yun sa aking asawa? Nagpapatawa ka ba? Kilala kita. Simula pagkabata. Kaya alam ko na hindi mo gusto ang iyong ginagawa. Kaya ang mabuti pa, huwag ka nang makialam dito. Hustisya ang hinahabol namin. Hustisya? Ito ba ang hustisya sa baryong ito? Wala akong matandaan na ganito ang hustisya sa atin. Itabi niyo ang babaeng yan. Malamang na pinaikot ng mag-asawang dayo na yan ang isipan ng mabait na si Sia. Sandaling nahinto ang kanilang mga kabaryo sa pagsugod sa mag-asawa. Nagtinginan pa ang mga ito nang marinig ang utos ni Kapitan Abe, sapagkat lahat sila ay kilala ang dalaga. Lalo na ang lolo at lola nito na siyang tumutulong sa kanila noong nabubuhay pa ang mga ito. Magkaganon pa man ay takot sila sa kanilang kapitan. Isa na sana sa kanilang kabaryo ang lalapit kay Zia para ilayo ito, ngunit biglang lumitaw si Narding. Nakayuko itong lumapit sa kanyang kaibigan at sapilitang inilayo sa mag-asawang pinagbibintangang aswang ng kanilang mga kabaryo. Niyakap siya ni Narding at binuhat papalayo kila Aling Lydia. Nagpupumiglas naman si Zia. Pero malakas si Narding, kaya wala siyang nagawa kundi ang sumigaw. Wag! Bitawan mo ko! Sasaktan nila si Aling Lydia! Bitawan mo ko! Umiiyak na niyakap ng mahigpit ni Narding si Zia. Nasasaktan din ito sa nakikitang epekto sa dalaga. Pero wala siyang magawa. Dahil wala silang laban sa kapangyarihang meron si Kapitan Abe sa mga matataas na opisyal sa kanilang probinsya. Itinalikod din niya ang ulo ng kanyang matalik na kaibigan. Kaya walang ibang nakita si Zia. Pero dinig na dinig niya ang pagmamakaawa ni Aling Lydia at tunog ng mga hampas na tumatama sa katawan nito. Sa kawalan ng pag-asa ay malakas na umiyak na lang si Zia. Lumipas pa ang ilang sandali ay muling nagsalita si Kapitan Abe. Madali kayo! Itali ang mga yan at ilagay sa loob ng bahay. Aldo, kumuha ka ng gasolina at posporo. Ang alam ko, mamamatay lang ang mga aswang kapag sinunog sila. Kaagad namang tumalima ang lalaki. Habang si Zia naman ay bigla na lang nawala ng malay, dala ng sobrang emosyong nararamdaman.
Kaya binuhat siya ni Narding at dinala sa bahay na katapat lang ng kaguluhan. Nang maipasok na niya ang dalaga, ay inihiga niya ito sa sofa. Mula sa bintana ng bahay ni Zia ay nasasaksihan niya ang kalunos-lunos na ginagawa sa mag-asawa. Napapaluha siya at hindi niya maiwasang makonsensya. Sorry. Pero duwag ako. Hindi ko kaya may mangyaring masama sa matalik kong kaibigan. Kailangan ko siyang protektahan. Malakas sa matataas na tao si Kapitan Abe. At lahat ng kumukontra at kumakalaban sa kanya, naglalaho na lang na parang bula. Sorry po. Hindi ko kayang panindigan ang paniniwala ko na wala silang kasalanan. At hindi totoo ang kumakalat na balita. Duwag ako. Ilang oras din na walang malay si Zia at nang magkamalay na siya ay kaagad siyang tumayo. Mula sa bintana, natatanaw niya ang naubos na bahay ng mag-asawang Dayo. Nanlulumong naisip niya kung ano ang nangyari sa mag-asawa. Hindi! 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 Dahil sa sigaw na yun ni Zia, ay napabalik si Narding sa sala. Nasa labas ito at kinakausap ni Kapitan Abe. Pinagbabantaan siya nitong huwag magsasalita, kundi ay uubusin nito ang kanyang pamilya. Natatarantang tinungo niya ang kanyang matalik na kaibigan. Zia, ayos ka lang ba? Hayop! Mga hayop sila! Napakabuting tao ng mag-asawa. Bakit kailangan nila itong danasin? Bakit? Wala na tayong magagawa. Nangyari na. Lahat ng ating kabaryo, malaki ang takot nila kay Kapitan. Kaya wala talaga. Isinusumpa ko. Hindi pa tatahimikin ang konsensya niya si Kapitan at ang ating mga kabaryo. Isinusumpa ko. Mararamdaman at mararanasan ni Kapitan ang hagupit ng bawat palo na binigay nila sa mag-asawa. Mararamdaman niya ang bawat hampas at bawat kirot na naramdaman nila Mang Rico at Aling Lydia. Nais mang kontrahin ni Narding ang matalik na kaibigan at pagsabihan nito ay tila wala siyang lakas. Sapagkat maging siya ay yun din ang nais. Ang maparusahan ang tunay na masama. Lumipas ang mga araw. Halos maghapong nasa bahay ni Zia ang kanyang matalik na kaibigan na si Narding. Sinusuyo niya ang nagtatampong kaibigan. Galit ka pa rin ba sa akin? Kahit kailan ay hindi ako nagalit sa'yo. Totoong nagtampo ako. Pero para na tayong magkapatid. At isa pa, naisip ko rin na wala namang magagawa ang tampo ko sa'yo para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa dalawang matanda. Napakabuti pa naman nilang tao at mahal nila ang ating mga kabaryo. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Maging ako, nais ko din silang tulungan. Pero naduwag ako eh. Nagpadala ako sa takot ko. Nasa ganoong pag-uusap sila nang biglang dumating si Sally kasama ang kanyang pamilya. Nagmamakaawa ang mga ito sa kanya na patawarin na ang kanilang anak, sapagkat ilang albularyo na ang kanilang napuntahan at iisa lang ang sinabi ng mga ito. Napataas ang kilay ni Zia at napatitig kay Sally. Naiiyak namang lumuhod ang binatang may pusong babae sa harap ng dalaga. Surely na ayam ko na nagkasala ako. Hindi madanda ang nagawa ko sa iyo at sa mag-asawa. Lubos kong pinagsisisihan yon. Hindi naman matigas ang puso ko.
Kaya kitang patawarin. Pero hindi na yun magagawa nila Aling Lydia dahil wala na sila. Mas lalo namang umiyak si Sally. Ayon sa magulang ng binatang may pusong babae, nabalitaan nga nila ang nangyari. Wala di umano sila sa baryo ng sandaling yon dahil sa paghahanap ng lunas para kay Sally. Sinabi rin ng mga ito na isa sila sa pamilyang natulungan ng mag-asawa. Bagay na hindi alam ni Zia. Sige po, pinapatawad ko na po ang inyong anak. Pero sana ay hindi na niya gawin ulit ang magpakalat ng chismis ng walang basihan. At alam ko po na mas matutuwa si na Aling Lydia kung maipapaabot ko po kay Sally na pinapatawad ko na siya. Salamat. Salamat talaga, Jill. Salamat. Pagkatapos ng araw na yon ay unti-unti nang bumabalik sa tamang sukat ang dila ni Sally. At nang tuluyan itong gumaling ay kaagad na nakipagkaibigan siya sa dalagang lagi niyang inaaway noon. Dahil doon ay lagi silang magkakasamang tatlo. Si Sally, si Narding at siya. Habang si Kapitan Abe naman ay nangangayayat at nanlalalim na ang mga mata. Lagi pa nitong sinasabi na nakikita niya ang mag-asawang matanda at si Ate Hilda. Isinasama daw siya ng mga ito. Isang umaga ng Sabado ay nagkakagulo sa harapan ng bahay nila Kapitan. Maraming kapulisan ang naroon. At dahil dakilang tsismosa si Sally, ay mabilis itong nakasagap ng impormasyon. Anong nangyari? Mukhang tinamaan ang sumpa mo. Mangkukulam ka kasi. Maganda naman. Ay nako, marami sa ating mga kabaryo ang nagtulong-tulong para makalapit sa pinakamataas na opisyal ng ating probinsya. Ang impormasyong naganap dito. Yung hindi makataong ginawa nila sa pobre mag-asawa. At alam nyo ba na inamin nila na si Kapitan ang pasimuno ng pagpatay sa kanila? Nagbago ang isip nila? Tumpak! Ang una daw, akala nila na dadalhin lang sa bayan ng mag-asawa para ikulong. Pero karamihan sa kanila nag-alinlangan nang utusan silang sunugin ang bahay na nasa loob sila Aling Lydia. Sayang nga hindi ko man lang nahingan ng tawad ng personal ang dalawa. Musang ka talaga. Akala ko noon, walang silbi ang malaki mong tenga. Sa gitna ng biruan ng dalawa ay nahinto ang mga ito nang ilabas na si Kapitan Abe ng mga pulis. Nangangalumata ito at kahit nakaposas na, ay mahigpit ang kapit ng pulis na nag-aalalay. Nang malapit na itong isakay sa mobil, ay bigla na lang nagwala ang kapitan. Nagsisigaw ito at takot na takot. Tama na! Tigilan niyo na ako! Mga demonyo kayo! Tigilan niyo na ako! Nagulat ang lahat nang bigla na lang kunin ni Kapitan Abe ang nakasuksok na baril ng pulis sa tagiliran nito. Tinanggal ng kapitan ang safety pin nun at kinasa. Pagkatapos ay walang kagatol-gatol na tinutok niya sa kanyang sentido ang baril at kinalabit yun. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan, maging ang tatlong magkakaibigan. Nagkagulo na rin ang mga pulis na dapat ay huhuli lang dito. Mahirap man paniwalaan, pero kahit ang simpleng salita lang na ating bibitawan ay maaaring magkatotoo at magdulot ng sigalot at trahedya sa ibang tao. Kaya maging maingat tayo sa pagbibitaw natin ng mga salita patungkol sa ibang tao. Lalo na kung ito ay negatibo o sumpa. Sa isang banda ay sinasabi rin sa atin ng istorya ni Zia na kahit gaano pa kahaba ang iyong pasensya, ay lagi pa rin niyong may hangganan.
Ganun pa man, hindi yon sapat na dahilan para basta na lang tayo magpapakawala ng mga salitang hindi maganda. Lalo na kung ito ay pagnanais na mapahamak ang ating kapwa. Lagi nating babantayan ang ating mga bibig at iingatan ang mga salita. Shout out sa ilan sa mga solid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Roselyn Del Rosario ng Oman, Maria Lynn Anacta, Ate Aya, Dennis Paliok, Mike James Tapak, Maria Elena Tapak, Lynn Hondrade ng Dubai, Salve Fajardo, Aqua Marilu Umbal, Rosemary Ochua, Hasmin Ali ng Jensan, Jeneline Trapago, Phil Mania SM, Jessa Jacob, LGU Nasipit HR Office, Crystal Po, Dodds Junko, Junhi 7996, at ang mga mananahi na taga Mahabang Parang Angono Rizal. Hanggang sa susunod na istorya, mga apo, aasahan ko kayong muli. Maraming salamat sa inyong lahat.